Sa fishport sa bayan ng Obando, Bulacan, binabagsak ang mga huli mula sa sitio Paryahan. Hindi mo ramdam na wala na ang mga palaisdaan sa sitio. Ayon kay Nanay Carmen, matumal na ang benta niya, hindi na tulad ng dati. Malaki tubig eh. Malaki tubig. Ate, ano yan, bangus? Ito? Talapia. Tangilong. Tangilong. Kunti na huli ngayon. Bakit? Eh, malaki na ang tubig eh. Walang kapitan. Nalagay mo natin sa bangka. Kailangan mo talino niya. Ubos lahat ng paninda niya sa loob lang ng kalahating oras. ₱700 ang benta niya, na agad niyang pinambili ng kakainin nilang mag-asawa sa araw na iyon. At gasolina para sa kanilang bangka. Huli niyang dinaanan ng igiba ng tubig tabang na nasa ₱2 kada lalagyan. Wala pang alas 8 ng umaga, tapos na ang hanap buhay ni Carmen sa araw na ito. At pauwi na siya. Sa islang walang lupa, ang mga nakatira na lang ang mga tulad ni Nanay Carmen, na hindi makaalis dahil wala ng ibang alam na buhay at pagkakakitaan. Kung kakaunti na lang sila, nasa na ang mga dating residente ng Paryahan? Ang mga residenteng may ipon, nakalipat na. Tulad na lang ni Baby Rivera na nakatira na sa mainland ng Taliktip, ang barangay na sumasakop sa Paryahan. Okay, saan naman to? Ayan po yung baryo namin. Taong 2000 pa lang, umalis na siya kasama ang kanyang pamilya. Tapos sa Pilapil. Ayan, yan po yung Pilapil. Okay. Ito yan po yung baryo. Yan po yung... Ito yung simbahan. Ito po yung bisita po namin. Opo. Saan yung patron dyan? Ayan po. Ayan siya. Ayan po talaga. Yan po yung totoong patron po namin. Maliit lang pala. Yun ba? Ito? Opo. Nasa baba po kasi siya. Kasi Okay. ano nga po, laging pinuproseso. Kaya tamo may mga mananayaw pa talaga. Opo. Oo nga. Ayan po talaga, mapuno po yan. Marami po yung mga, mga buko. Marami talagang puno. Buko. Ayan, marami po yan. Ayan po mga puno. Ito pala, isdaan po yan. Ayan. Palagay nyo, bakit nagbaha doon at hindi na bumaba yung tubig? Yun nga po. Yun lang po talaga yung malaking sagot ho namin. Yun talaga yung nabalitaan ho namin na nagkaroon na daw ng baryo na dagat-dagatan. Tapos napunta po kami doon. Ang laki pala ho ng dagat-dagatan. Na sabi namin, kaya pala siguro nilubog na kami. Siyempre, kung yung ba naman, ang laki-laki na, tapos tatambakan nyo, di saan pupunta yung tubig? Siyempre sa amin to, kasi di ba punapunta ko kayo doon, yung pinaka-baybayin na yon, di ba? Ayun lang yung Malabon, ayan lang yung amin. Ayun lang yung MOA, lapit-lapit lang, kitang-kita na. Kaya nung meron na, nakita na namin na yung MOA kasi taga dito yung nagtambak doon eh. Taga Bulang-Bulacan na nagdadala ng panambak doon eh. Sabi ko, naku, hindi na talaga tayo lilitaw dyan. Magkapitbahay lang ang lungsod ng Malabon at kanurang bahagi ng probinsya ng Bulacan. Kaya madaling sabihing pagtatambak ng lupa o land reclamation ang dahilan ng paglubog ng Paryahan. No. Ngunit ayon sa geologist na si Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines, walang maituturong iisang sanhi sa pagkakalubog ng sityo. Siyempre, ang sinasabi ay kapag naglagay ka ng lupa, madi-displace yung tubig. Or saan ba pupunta yung tubig na dating na ngayon ay lupa na? No? Tataas ba yung tubig? Malamang hindi. Kasi maliit lang naman ito kumparado dun sa dami ng tubig sa buong mundo. No? Kung tataas man, kakapiranggot ang
contribution nito na hindi na mamamalayan ng mga taga-sitio Parian. Sa pagbaybay namin sa bayan ng Ubando, patungong Pariahan, napansin namin na may ilang bahay kahit dito sa mainland na permanenteng lubog na rin. Halos 3 talampakan ng inangatang highway bilang solusyon sa baha ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Dr. Lagmay, ang bahang hindi na bumaba ay walang kinalaman sa mga dumaang bagyo. Ang problema sa Bulacan at iba pang karatig na lugar, nakaugat sa lumulubog nitong lupa. Meron kasing tinatawag na subsidence, no? Kapag tayo ay humuhugot ng maraming tubig sa ilalim ng lupa, ay yung lupa mismo ay bumabagsak, no? Ang paglubog dito ay nasa bandang mga 4 na centimeters hanggang 5 centimeters, no? So kumbaga ang 4 na centimeters ay siguro mga ganito kada taon. Ibig sabihin yan, sa 10 taon, ito ay halos magiging kalahating metro. Yung ground subsidence, hindi lang naman dun sa Sitio Parian. No? Ito ay all the way, all over Metro Manila. No? Nagkataon lang na malakas ang hugot talaga doon sa Camanava area. Pag nangailangan ka ng fresh water at walang supply galing sa MWSS or Manila Water, ay wala ka na ibang paghuhugutan kung hindi mula sa ilalim ng lupa. So kapag nangyari yon at lubha ang iyong paghugot, malakas ang subsidence, no? o paglubog ng lupa. Ayon pa kay Lagmay, kasabay ng paglubog ng lupa sa Bulacan at Camanava ay ang pagtaas naman ng tubig dagat o sea level rise. Dahil umiinit ang ating kamunduhan, yung atmosphere, no? Yung hangin, tsaka yung mga dagat, natutunaw yung mga yelo sa Antarctica. Tsaka pag natutunaw ito, syempre dumadami yung tubig sa dagat, no? Tumataas yung level. Kasi kung ito ang dagat tumataas, ito namang lupa ay bumababa, kapag dung sa lugar na coastal area, babahain yung mga baybaying dagat. Maaari na ganito ang nangyari dito sa Taliptip, no? Barangay Taliptip sa Bulacan. Sa palagay ni Lagmay, sa loob lamang ng 100 taon, ganito kalaki na maaring mabura sa Metro Manila dahil sa pagtaas ng tubig. Maaaring nawala na ang lupa sa Pariahan, ngunit may plano raw itong ibalik at mas malawak pa kaysa sa nauna. May umuugong na balita na may taning na raw ang pagtira sa Sitio Pariahan. Bagaman tubig na lang, kabilang daw ito sa mahigit 2,000 ektaryang binili para tayuan ng bagong paliparan. Ang New Manila International Airport. Wala kami magagawa. Yun ang gaya yung mga pinagbili ng mga may-ari. Wala naman kami magagawa. Saka wala na rin silbi. Wala naman sila pagkakakitaan din kaya binenta na nila. Kaya kami tumutol na wag matuloy, wala kami magawa. Kaya sabi namin doon sa bigyan na lang kami ng magandang lugar na lilipatan na. Ibinenta na raw ang mga palaisdaan sa San Miguel Corporation, ang magpapagawa ng bagong airport. Ayon sa San Miguel Corporation's New Manila International Airport is currently pending approval by the government. Certain low-lying parts of Bulacan have always been prone to flooding. The New Manila International Airport's design fully considers all the physical characteristics and long-term environmental conditions within the area. The company and its partner banks will not invest in a vital infrastructure project without addressing all foreseeable issues. Kung matuloy nga yung proyekto ng airport sa Bulacan, may risk ba itong proyektong ito kung doon magtatambak ng napakaraming lupa? Siyempre, pag nag-reclaim ka,
yung mga ano mo, it's prone to liquefaction. Ito ay isang hazard ng earthquake, no? Na kapag umuga ang kalupaan, ay yung tubig at saka yung tinambak mo ay magsasama at magiging maliliquefy, no? Magiging muddy na basa. Ang sinasabi ko lang naman dito ay kapag gagawa tayo ng isang proyekto na katulad ng isang airport, lahat ng mga konsiderasyon, lahat ng mga hindi natin nakikita ngayon, katulad nung ground subsidence na magiging kalahating metro sa 100 taon, no? Ito ay kailangan na isasama doon sa plano kasi pag hindi natin nagawa ng intervention yan, hindi natin naisama doon sa pag-construct, ay baka bahain yung airport. At ayaw natin lahat yun. Ang pagbabago ng klima nga o climate change ay hamon sa buong mundo na dapat magkaisa kung ito'y mapipigilan. Ngunit may mas malalaki pang hamon sa kasalukuyan ang hinaharap ng mga komunidad sa mga baybayin ng ating bansa. May mga pang-aabuso sa ating kalikasan na hindi maaring ibintang sa mga dayuhan. Nasa ating mga kamay ang mga solusyon. Mula sa arkipelagong nawawalan ng lupa, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.